Ipinaliwanag ng sundalo na ginawa ito ng Lodge Chelsea dahil masyadong malaki ang ginagastos ni Count Borden sa mga artifact, kaya sinabi ng mga mandirigma kay Lord Chelsea na pag nakawan ang sino mang magdadala ng mga artifact sa kanyang lupain. Namangha ang bida, dahil hindi sila masyadong maliwanag na grupo, at nagtaka kung hindi nila naisip na kunin ang artifact para sa kanilang sarili. Tinanong niya kung saan nakalagay ang mga artifact na iyon at binalaan sila na sabihin sa kanila ang lahat ng kanilang nalalaman, ngunit ang kawal sa likod niya ay nagsabi na hindi rin nila alam ang lahat ng detalye. Ngunit si Lord Chelsea ay madaling kapitan ng pagtagas ng impormasyon, kaya't hindi siya nagsasalita ng kahit isang salita sa paligid ng mga ordinaryong sundalo, kaya naman walang natira sa kanila. Saglit na nag-isip ang bida at binibigkas na kung wala silang alam, hinihingal siya at sinabing walang dahilan para palayain niya sila. Dahil sa takot, isa sa mga sundalo ang nagsabi na may kainahinala, na may balon malapit sa base militar kung saan nakatira si Count Boran. Bagamat hindi rin ito ginagamit, nakita niyang nagbuhos sila ng tontoneladang karne dito. Ang pangunahing tauhan ay nagtataka kung ano ang kanyang kinakain at kung inaasahan niyang pumunta doon at matulin sa isang bungkos ng nabubulok na karne. Ipinapalagay niya na gusto niyang iligaw siya ng walang kwentang impormasyon, ngunit hindi ito walang silbi. Ipinaliwanag ng sundalo na sariwa ang karne na kanilang itinapon sa balon, at kung minsan ay nahuhuli pa nila ang mababangas na hayop at itinatapon doon. Nagtataka ang bida kung paano nila itatapon ang pagkain sa isang balon malapit sa tirahan ng Count. Natigilan siya nang malaman niyang gumagamit sila ng halimaw para bantayan ang artifact. Ito ang gustong gawin ng mga palihim na taong ito. Samantala, sa kastilyo, pinahihintulutan ng Panginoon ng Gellon Borden na pumasok sa silid ang taong kumakatok sa pinto. Sumulpat si Chelsea, kaya naisip niyang pagod siya sa mabilis na pagpapatrolya sa bakuran. Pero hindi naman siya ganoon kapagod. Iniisip niya kung wala pa rin siyang narinig mula sa mga unang Prinsipe Raptors, ngunit hindi siya nagmamadali. Natitiyak niya, dahil sinabi ng prinsipe na magiging perpekto sila para sa kanyang koleksyon ng artifact at tila masigasig tungkol sa kanila. Ang prinsipe ay lalo na interesado sa unang artifact, at sa kanyang liham, binigyang diin niya kung gaano niya inaasam na makita ito. Nais niyang magbayad siya ng mas mahusay, dahil ang artifact na iyon lamang ay higit na nagkakahalaga kaysa sa dalawa pang pinagsama. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay ihatid ang mga paninda sa kanya sa kabisera sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay itatakda sila habang buhay. Inutusan siya ni Borden na manatiling nakabantay at tiyaking walang mga hindi inaasahang sagabal, at pinagtibay niya. Sa kabaligtaran, ang bida at si Ilayana ay nagpasya na kumilos ng gabing iyon dahil kung si Chelsea ay masinsinan tulad ng sinasabi nila, napansin niya ang kanyang mga nawawalang lalaki sa ngayon. Kaya kailangan nilang pasukin ang underground vault na iyon sa pagtatapos ng kasalukuyang araw. Ngunit iniisip ni Elena kung iniisip niyang pumasok at kung sila ay bababa sa balon. Alam ng bida na kung ganoon siya ka-protective sa kanyang mga artifact, tiyak na magkakaroon siya ng maraming defensive traps. Hindi siya sigurado kung ano ang nasa balon, ngunit sa ngayon, iyon na marahil ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan para makapunta sa vault. Sumang-ayon si Ilayana, dahil tama siya tungkol sa mga bitag, ngunit dahil hindi nila alam kung ano ang aasahan sa ibaba, iniisip niya kung paano nila malalaman kung ano ang ihahanda ngayon at kung anong kagamitan ang dadalhin. Gumagawa ng potion ang bida at alam niya na. Sa simula, mayroong isang halimaw na walang alinlangan na isang buhay na nilalang. Dahil alam nilang kailangan itong kumain at nakitang kumakain ito ng karne, tiyak na mandaragit ito, kaya kung naghanda sila ng pagkain, ito ay magre-react dito. Ang tanging problema ay ang paglabas. Doon niya kakailanganin ang tulong niya,
dahil gusto niyang magdulot siya ng distraction isang oras pagkatapos niyang pumasok sa kastilyo at dapat gumamit ng anumang paraan na sa tingin niya ay pinakamahusay. Natigilan siya, dahil gusto nitong pumasok na mag-isa at iniisip kung kakayanin ba niya ang halimaw ng mag-isa at kung nag-aalala siya na baka makahadlang ito sa kanya. Tinitiyak ng pangunahing tauhan na huwag mag-alala dahil ang paggawa ng diversion ay isang mahalagang bahagi ng plano. Kaya kailangan niya siya sa labas nito para magtrabaho. Gusto niyang hilingin sa kanya na gawin ito para sa kanya. Itinaas ni Eliana ang kanyang bagong kagamitan. Masaya itong tinitingnan, tiniyak niya sa kanya na walang magiging problema para tulungan siya nito. Sa gabi, ang pangunahing tauhan ay nakatitig sa lokasyon at nagulat siya sa isang biglaang tulak na ginawa ng baboy na nahulog sa kanyang likuran. Namangha siya, dahil ito ay isang magandang catch, mas mahusay kaysa sa inaasahan niya, kaya pinahahalagahan niya ang kanyang pagsisikap. Natitiyak ng pangunahing tauhan na ang amoy ng lahat ng nakasuot ng dugo ay madaling matakpan ang bango ng pampakalma. Tinusok niya ang katawan nito, nilagyan ng likido, at tinanong si Ilhian tungkol sa kalagayan ng paligid. Ipinaliwanag niya na ang kastilyo ay binabantayan ng husto, bagaman mas kaunti ang nasa tuktok ng dingding. Itinali niya ang karne ng baboy at umalis para makarating sa tuktok ng dingding. Malapit nang malagutan ng hininga ang bida at gusto niyang ipaalala sa kanya ng kanyang artifact na huwag nang umakyat sa pader na may napakalaking hayop sa kanyang likod. Maraming gwardya ang nagpatrolya sa lugar, ngunit tila mas maluwag ang seguridad. Sa loob ng kastilyo, nakita niya ang balon na sinabi sa kanya ng sundalo at inaakala niyang madaling makalusot doon basta nakuha niya ang tamang oras. Bumaba siya at binuksan ang takip ng balon, at isang kakaibang amoy ang lumabas sa balon, na talagang amoy ng napakalaking halimaw na bumabagsak. Bigla siyang nagsisi sa desisyon niya, pero inutusan siya ni Memento na bumaba at nagtakip ng ilong, dahil malakas ang amoy. Inilagay niya ang karne sa loob ng balon, at inakay siya ng kanyang artifact na magmadali at kumilos bago pa siya makita ng isang tao. At pinatunayan niya na nagulat siya nang bigla niyang marinig ang boses ni Chelsea na nagtatanong sa sundalo kung may kakaibang iulat, ngunit sila tumanggi dahil tahimik ito gaya ng dati, kaya siya hindi dapat mag-alala. Namangha siya dahil inaasahan nilang magre-relax siya habang nasa duty at nagulat siya dahil hindi pa sila nawawalan ng trabaho. Sa ganoong ugali, tumingin siya sa balon ngunit wala siyang makitang tao doon dahil nagtatago si Stek sa kabilang gilid. Kaya tumalikod siya. Inutusan niya ang mga sundalo na dagdagan ang mga bantay sa paligid ng pader simula bukas. Hindi nila maramdaman ang anumang mangyayari bago sila umalis sa kabisera sa loob ng 3 araw, at ang mga sundalo ay nagpatibay. Natuwa ang bida dahil nailigtas siya ng kanyang automatic reflex skill, na may pinakamagandang timing. Memento authored na hindi eksakto kung para saan ang kasanayang iyon at natanto iyon sa gilid. Ito ay hindi tulad ng mga ito ay nasa digmaan, kahit na ang taong ito ay kahit na nagpapatrolya sa buong armor. Namangha siya na hindi nagkaroon ng rebelyon at iniisip kung hindi alam ng mga tao kung paano manindigan para sa kanilang sarili. Hindi maintindihan ng bida kung bakit sabik na sabik silang mangolekta ng mga artifact. Lalo na't pinananatili nila itong nakakulong sa isang vault. Pumasok siya sa balon na pababa, at tinanong ni Memento kung gaano katagal sila dapat manatili doon ng ganito. Gusto niyang maghintay at natitiyak niyang nahuhulog na ang pagkain doon, kaya medyo matagal bago magsimula ang tranquilizer. Pagkaraan ng ilang oras, inakala nilang matagal na silang naghintay, kaya nagpasya silang bumaba at tumalon sa balon. Nasasanay na ang kanyang ilong sa baho dahil tila hindi na ito gaanong kalakas ngayon, at nagulat siya nang makita ang halimaw na natutulog doon, dahil ang bunyip ay karaniwang matatagpuan sa mga latian. Nagtataka si Memento kung paano nila nadala ang mga ito hanggang doon. Sumang-ayon din ang bida,
Dahil sa hitsura ng halimaw, naiintindihan niya na hihingi ito ng ilang perpektong kasanayan kaysa pera. Nagpasya siyang umalis sa lugar dahil mabisa ang tranquilizer. Alam niyang hindi na siya nito gigisingan ng ilang minuto pa. Alam niyang kakainin na siya ng buhay pagtapak niya roon kung hindi niya ito binigyan ng pagkain. Nagtataka si Memento kung paano nakapasok at nakalabas doon ang mga ordinaryong tao gamit ang isang halimaw na ganyan. Nagbabantay sa balon. Naunawaan ni Stitch na maaaring mayroon silang isang bagay na maaaring kumokontrol sa kanila, o marahil ay may isang lihim na daanan dahil hindi sila mukhang isang alagang hayop sa kanya, kaya nagpasya siyang huwag tumapak dito. Pagkaraan ng ilang oras, narating nila ang nakalock na gate, na ikinagulat niya, at inakala nilang ito na ang kanilang huling sukatan ng seguridad. Alam ng bida na karamihan sa mga tao ay hindi man lang makalampas sa mga halimaw na iyon, lalo pat umabot hanggang dito. Binuksan niya ang kandado gamit ang pin at gustong makita kung anong uri ng kayamanan ang itinatago doon ng sakam na si Count Borden. Natigilan siya nang makita ang silid na nagniningning sa kislap ng napakalaking barya at kayamanan, ngunit gusto ng kanyang artifact na kalimutan niya ang lahat ng iyon at tumingin sa unahan. Nang may makita siyang nakatikip sa kabilang sulok, natigilan siya, dahil dito niya pinagtataguan silang lahat. Nabigo siya dahil ang punyal at helmet ay hindi kasing ganda ng kay Baroque, kaya nagpasya si Memento Mortem na kunin ang mga ito at gumamit ng moldita na pagkain, na pinataas ang limitasyon ng mana nito mula 850 hanggang 3,250. Ang kanyang aktibong skill arc ay umunlad sa Surge, at 2 bagong kasanayan, kabilang ang functional skill na Tesla, ay na-unlock. Kontento na ang bida habang tumataas ang antas ng kanyang mana para hindi na siya mag-alala na maubusan siya. Nakakonsumo siya ng 5 artifact, kaya ang kanyang kasalukuyang mana capacity ay 9,760. Tiningnan niya ang listahan ng mga kasanayan, at ang mga kasanayang i-unlock ay Synchro at Gunting, ngunit ang bawat isa ay nagkakahalaga ng 45,000 mana, kaya kailangan niyang maghintay ng kaunti pa upang mag-upgrade. Ngunit pinaalalahanan siya ni Memento na isa pang artifact ang naiwan. Natigilan siya nang makita ang bote ng likido at iniisip kung artifact din iyon. Hindi nagdududa ang Memento dahil hindi lahat ng artifact ay may tiyak na hugis. Ang ilan ay lumabas pa sa gas o likidong anyo. Sinubukan niyang buksan, ngunit mahirap itong buksan, kaya gusto niyang malaman kung ano ang gagawin dito mamaya. Bitbit ang sako ng pera. Aalis na sana siya nang makita niyang nagkakamalay ang halimaw, kaya inilagay niya sa gilid ang kanyang sako, gamit ang engkanto sa kanyang espada. Sinugod niya ito at sinaksak, idiniin ang espada ng malalim, ngunit hindi nagtagal ay napabalikwas siya ng isa pang halimaw habang sinuntok siya nito. Namangha ang bida, dahil siguradong nag-impake sila ng masamang suntok, at hindi niya mapigil ang pagharang sa kanila gamit lamang ang kanyang espada. Ang labanan silang dalawa ng sabay-sabay ay maaaring nakakalito, kaya nahulaan niya na kailangan muna niyang alisin ang isa. Salamat po sa panonood.